Pipigaan na po natin. Ayan, natanggal ko na po yung buto rito. So lahat naman po, kahit Catholic, Christian, basta po magpipray yan, pasalamat lagi, pasalamat na si Lord lang yung pinagkukunan natin ng blessing, sa kanya nanggagaling lahat, kaya pasalamatan natin siya sa lahat. At sa bandang huli, pagkatapos nating manalangin, laging sa ngalan ni Jesus, in Jesus name, kasi po ang lahat ng panalangin pag walang address. So sabi ng Lord, manalangin kayo sa aking pangalan. Sabi ni Jesus, anumang hilingin ninyo sa aking pangalan ay ibibigay ko at gagawin ko. Yan po, sa pangalan po ni Jesus lagi sa bandang huli. Yan, mapagpalang araw po sa inyo lahat. For today's video, mangisda po kami rito sa Among Malalaki. Bagong spot po ito dito sa may Banadulo. Sana po makahuli tayo. Yan bro, huli sa nilo. Ay po sila doon, nagbawagayway po yung kanilang mga buntot-buntot. Dati dito kakahuyan. So ngayon po ay ano siya, tanggal na. Yung mga bato napunta na po doon sa ilalim ng tulay. Tagal ulit ito bago magtubo yung mga damo-damo niya. Taon. 10 years. Ang bagal po lumaki. Prepare ko na po agad para pag nakita natin. Mahirap mag-prepare doon kasi matatabo. Sakto ganito yung mga gusto kong haba. Nagdala po tayo na net, baka maparami yung huli natin. May mga islang natatara po. Namatay no. Mula dito ang aso ano. Kaya ang daming islang na nabubulok. Ang gusto ng aso ay may mga talahiban para pag tago sila. Takbo sila makakain. Saan po natin yun? Bagong spot. Marami tayo ng... Isa tayo para hindi agad sa right yan. Yan bro, kalipon-punan o yun o. Ang dami. Yan bro, makakaramdam yan. Ay, sa loob. Ang dami sa loob. Wala na yan dito. Mga po, sabi ko dyan. Ito na lang. Hindi pala pwede natin kalimutan dun. Ito siya. Maraming sabi, tapos sobrang liit. Oh, lalaki o. Ang dami o. Ayun na agad. Ayun na agad. Ayun na agad. Grabe agad. Aba. 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 Ang dami. Ang dami bro. Bumuk ka na. Aba. Sige, makakawala na. Ano pa oh? Ano? Laki oh? Oh? Wala siguro. Parang may bato. Laki na. Ang tanda na. Dito mahawa ka sa maikli para di ka mahirapan. Mahirap pa rin. Bigat po talaga siguro. Malaki yan. Dito ako nagkalagnat dati. May bato nga eh. Ito pala. Kaya pala harap na harap tayo. Batong isa.
Yung sa makandong. Maputik dyan. Dito na lang. Grabe, ang lalaki. Oh. Yung maliliit din naman. Pakakawala po namin yung maliit na yun. Ay, malayo tayo. Buhangin yan. Buhangin. Hindi mahirap dito. Wag. Grabe, punong-puno yung lambat. First time kong magganto na punong-puno. Umuusok eh. Ang laki oh. Ang jumbo. Yan na. Yan na. Ilantikan. Punutin na lang po natin mamaya. Naubos po kasi dito yung mga puno-puno, mga dahon-dahon, kaya umalit buhangin. Masyado sa mata. Ang gambo. Kala ko yung pwede saluhan, sobrang liit po pala. Sayang Kapa-kapa. sayang yung salo natin dyan, sasabit. Ito ang matindi. Pwede hagisan yun. Hangarang. Harang agad. Nakahuli po ako ng tinatawag ng nail tilapia, nail slapla. Lapla na nga yung laki. Slapla. Ano ko na siguro, para Swerte lagi yung labat ni Ma'am Aida. dapat, hindi pa po ito alam ng iba kung ispat na ito. Kami lang po siguro ang una o ikalwa dito. Meron man. Masok na yata. Pasok na. Hindi, ano lang po siya. Pumasok lang. Hindi pa siya. Maliit na talaga yung ulo niya. Oo. Ano natin. Laki din itong hangga. Puro kabok lang. Grabe. Ingat lang talaga pag Ito pumitik na to. bunganga. Pakakawalan nga yan. Di silid natin dito. Baka makawala pa. No, Andyan ba? pakakawalan. Ay, wala nga. Wala tayong audience. Marami pa doon sa baba oh. Sarap maghagis dito pag ganyan kalalaki na uhuli. Kalaban mo nga lang talaga dito. Kailangan malakas-lakas yung resistensya. Kasi pag binuhat mo yung lambat, parang nagbuhat ka ng nasako kupra. Mga 40 kilo. At kasama pa yung tinga niya. O, diba? Lapit na sa katotohanan. Pati butas. Palitan. Grabe ang dami. Pero isang salo lang talaga. Hagis pa na isa. Tayo dito. Puno. Doon ako nahirapan po sana. Aman ko lang baka bukas malakit po yung likod ko. Yung paghahagis, wala pa isang minuto. Pagtanggal, abutin po ng 15 minutes. Grabe. Hindi naman biro ito. Ang dami. Siguro laki ni Sayon. May kasama na tayong taga-tanggal, taga-silip. isang cameraman. Yan na. Yan na, silip time naman. Happy yung likod dyan. Dito ko muna yung mga maliliit. Bilangin mo sa likod sa Bilangin mo nga. dalawa. Ano? May bukal pala dyan. 4. 5.
Hulaan nyo po kung ilan. 6. 7. Labong ano. Hindi po tayo lumapit eh. Siyam. 10. Dito tayo para Isa. hindi tayo mapilantikan. Laki-laki. 12. Isa pang nalagyan dito. 14. 15. 16. Oh, dalawang kamay. 17. Sobra sa timba. 18. Dito na iba. Sakto ko 20. 19, 20. Yan, 20 po. 20 peraso lang. Isang timba. Tapos 21. Okay. May nasa loob na yan. 22. Oh, tama na. Grabe oh. 23. 24. Ihi pa. Nakakita ng pugi. Inihi. Pilig sa akin. 26. Ano pala yung babae no? Pag kinikilig iniihi. 28. Ilan na? 28 ba? 27. 38. 29. 30. 31. 32. Putik na. 33. 34. Hindi po yung maliit. Malaki lang nahawakan natin. Ano, malaki yung mga nahuli. 35. 35. Ano, maliliit na itong iba. 36. 37 po yung huli. Ito maliliit na ito. Takpan ng 40. Ah, Ito pa, oh, meron ba? 39, 40. 40. Maliliit na ba yung iba? Ito papakawalan ko yung iba. Maliliit. 40. 40 sarado. Maliit. Siyempre. Salo Pero yan natin. sa atin, hindi na pangakawalan yan. Jumbo na yan. Oh, malaki na ito. Kaya mamatay pag ano. Pag sinasalo. Wag lang mababagok sa ulo. Pero buhangin yan. Yan, 40. Oops. Ang dami pang similya, oh. Dami pang similya. Bakit pa? Ako wala na. Yan, 40 po. 40. Ano plano? At ito, ayan. Pan-deliver na naman po ito. Timba. Tapos luluto kami ng yung maliit-liit. Tapos pan-deliver. Easy po na ano. Isang salo lang. Nakita nyo naman kung gaano karami ang nadala. At yan, sasakit ang likod natin ito. Sigurado bukas. Yan, let's G na po. Yan. Game. Game. Yan. Dito na kami sa bahay at ito, pawis-pawisan tayo. Malansa pa rin. Yung pong mga huli nga pala ano, nadala na sa pagdalhan, na i-deliver, na pamigay. Tapos nagdala rin po ako ng ilan dito sa dorm para pambigay sa pang-ulam natin. At lulutuin ko po mamaya. At tingnan natin yung sinaing. May sinaing po pala. Hindi na po ako magsasaing, ulam na lang po. So magbihis lang po ako ng damit at maligo. Tapos mag-prepare na tayo magluto. Palabas po pala ako at bibili ng panlak sa isda. Magluto tayo ng may sabaw o kahit anong luto. Kailangan po natin ng gulay. Wala pong mga gulay-gulay sa ilog kaya wala tayong makuha ngayon. Kaya bili-bili muna. Yan, nabutan natin dito. Nagkukulos na sila. So, abot pa tayo sa kalamansi. Kukuha tayo ng kalamansi na dali-dali. Lang. Kamatis. Kamatis. Hindi tayo ng gulay. Gulay dito. Lagbate. Halo natin lagbate. Style lang ito. Yan lang. Yan, nabili po natin kalamansi, kamatis, alugbate. Okay na po yung gulay na yan. At close na, maaga pa eh. Hi, dito ngayon ako sa supermarket. At bibili po tayo ng merienda muna. Paraya naman po yung ano, nagmerienda na. Wala siya rito. Kaya sa akin lang po siguro. Wala na. Ito na lang po siguro merienda natin. Nakuha na tayo merienda. Gulay siguro. Wala nang gulay eh. Buti po nakapunta tayo doon sa kabila. May alugbati tayo nabili. Lakas
laki po ng mangga oh. 46 lang. Malaki po yan sa ano, sa personal, sa camera lang maliit. Ayan. Hindi ko kayang daputin ng isang kamay lang. Yan, at nakapagbihis na po ako, saka nakaligo na. Medyo mabango-bango na. Medyo lang. Kasi magluluto pa po ako. Yan. At ito ba yung lulutuin ko ngayon? Yung tilapia, lilinisan ko po muna. Dalawa lang po yung lulutuin ko sapagkat si Papa Ryan at ako lang yung kakain. At yung iba, bahala na sa ibang putahe po. At naipigay ko na rin po yung iba sa Vietnamese, saka sa ibang kadorm natin, sa Indonesia sa baba. At bukas bahala na po yung iba kung ano luto natin. Baka prito pa rin, mabilisan. Pag hindi po yan. Pero kadalasan, paksiw pag yung matagal mapanis. Tilapia po siguro yung papalit po sa galunggong na pambansang isda. Kasi yung galunggong medyo nagmahal na po eh. Diba ba? Yan, sa naglinis po ng isda, sino pong natuto na maglinis ng ganito? Yan, sino na po yung gumaya sa pagluluto namin kung paano tanggalan ng hasang yung isda. Pwede naman po yan. Sa Indonesia kasi hindi na tinatanggal po itong palikpik kasi may mga lasa din po yan eh. Pag perinito, gusto nilang inangalot yan. Pero ako naman, para hindi na tayo matinik, mas magandang tingnan, tanggalin natin yung palikpik niya. Mamango ako ah. Ito kasi damit ko po, yung binabad ko ng 2 beses. Ayan na naman tayo. Pinagmamauta. Sa Quezon sa amin sa tawag sa pinagmamayabang, pinagpamaigi. Sa Quezon ang tawag sa amin pag yung proud sa damit, pinagmamauta. Pinagmamauta. Nagyasan ko lang po ito. Yan, nabusan po ng gatong yung burner natin. Yan, dito natin ito. At kanina, naglagay ako ng katulad din nun, yung pula. Hindi talaga nagana. At susubukan po natin itong binili. Medyo mahal po ito. So marami pa po itong kulay pula na siguro mga 7, 6 na hindi nagana. Punong-puno pa, hindi nagana. So namali po sila ng ng pagkakagawa. Ito, medyo mahal po itong binili namin ni Papa Ryan. Suggestion Ethan. Bah, parang ayaw din ah. Yun, nagana po. Saan kawali? Ito, dito ko nilagay. Mainit na ito kanina eh. Lagyan na po natin ng mantika para may prito na yung tilapia. Ito na yung tilapia. Yan. Prito po muna natin bago sabawan. Check po natin yung kawali kung mainit na. Hindi pa masyado. Pero pwede po yan. Yan, yan pwede na po. Pag-check po, kailangan ng wooden, ano tawag dito? Wooden sandok. Lagay na natin. Itong tilapia. Habang nagpiprito po ako dito, itong alugbati ibababad natin dito sa tubig na may asin. Kasuhugasan natin mamaya. At sakto-sakto po yan, maghihiwa tayo habang nagpiprito. Ito po natin yung ating hinihiwa habang hindi pa yun hahanguin para mamaya diretso gisa na. Maghiwa po tayong luya. Ang rekado pala natin ay luya, sibuyas, bawang, kamatis. Meron tayong kamatis ngayon, tapos kalamansi na 5 piraso. Yan, lutong probinsya ito. Naalala ko lang yung luto sa amin ni Mama lagi dati. Hindi po uso doon ang mago. Hindi po uso doon yung sinigang. Ang uso po doon ay kidya o kalamansi. Dito. Magamit tayo ng bawang. Pero pag hindi ginisa, hindi rin walang bawang. Kasi po yung bawang, malaking tulong po sa health. Ang palakas siya ng immune system. Binubos niya yung immune system. Dami yung mayroon din siyang antibacterial, anti-aging. So tanong po yun sa doktor. tanong po natin sa doktor. Pero totoo po talaga. Doktor mismo ang nagsabi nung natagalan kami sa ospital. Siguro mga kulang-kulang 1 buwan kami rin nasa yun. Ng asawa. Nakakasabay kong kumain sa labas. Doktor, may bawang siya laging bawang. Tapos meron siyang suka. Pag nakain siya. Parang pinakasili daw niya yun. Gawin natin yung kamatis. Isigang tayo. Sigang sa kalamansi. Kamatis at kalamansi. Tapos balik rin natin to. Tapos hanguin na.
Hinimay ko na nga po pala itong alugbating puti. Yan, malaking tulong po ang gulay sa ating katawan. At isa po yung pastor ang nag-advise sa akin na kumain ito. Kasi advice din sa kanya ng doktor. Nung nasa Saudi Arabia ako na nagkaroon ako ng trauma sa hepatitis B. Kasabi po sa akin ng agency, nung sa tinanggal ako, nung tinaniman po ako ng sakit, nilagyan po ako ng hepatitis B. Wala na daw pong gamot sa hepatitis B at nakakahawa daw po yun. Kaya kinakailangan ko daw umuwi sa Pilipinas. Hindi na daw ako pwedeng gamutin sa Saudi Arabia. So yun po yung tumatak sa isip ko na mayroon daw akong sakit. Pinanghawakan ko po yung sabi po ng mga apostol, as Jesus is, so are we in this world. Kung paano daw si Jesus Christ ay walang sakit dito sa mundo. So i-claim ko na ganoon din daw yung katawan ko. At yun po yung pinanghawakan ko, na lahat ng sakit ay kayang gamutin kung mayroon tayong Diyos sa ating puso na makapangyarihan. At totoo po yun. May nag-advise po sa akin ng pastor na sabi niya, kumain ka ng alugbati, tapos mag-prayer and fasting ka. Kahit 1 week, pinaka maigsi. Dedicate mo yung sarili mo kay Lord, usapin mo siya. Kahit hindi ka magsalita, naunawaan niya Lord, sabihin mo sa kanya lahat. At yun po ang ginawa ko. Nagpapasting ako. Ang inaano ko lang dati nun, yung tubig, saka malalambot. Hindi naman po ibig sabihin ng fasting, wala nang papasok sa tiyan. So depende po sa usapan niyo Lord. Ang usapan namin ni Lord, tubig, saka yung mga soap, mga hindi mga solid. Yung po yung mga tinitake ko. Tapos prayer, tapos kinakausap ko si Lord lagi sa gabi. Prayer. At naka 4 days, tapos nagpa-check up ako sa ibang ospital. Yun. Pag doon, wala pa ako sakit. Tinanim talaga ng doktor. Pero yung isip ko nun, matindi. Kala ko may sakit ako nung una. Pero naalala ko yung pangako ni Lord. Sabi niya, manalig ka. Yan pala tayo. Papako na lang po itong isang ito. Napakaganda Lalahok. Diba, tuloy ko po. Ang sabi nga sa akin sa papel result, tinaniman ako ng hepatitis B na wala daw gamot, nakakahawa, kaya umuwi na daw ako ng Pilipinas. Hindi na daw kayang gamutin. Pero may pananampalataya naman ako noon. Maliit pa rin pananampalataya ko. Pero sabi ng Panginoon, kung mayroon kayong pananampalataya na kasing laki ng butil ng mustasa, yan. At yun ang pinahawakan ko, yung mustasa pala. Pag tinanim sa lupa, umuusbong siya ng umuusbong, lumalaki na lumalaki. At yun ang nangyari sa akin. Maliit lang ng pananampalataya, tapos pinanghawakan ko yun hanggang sa yumabong yung kapangyarihan ng Diyos sa buong buhay ko. Yun ang sumakop sa akin. Kaya yun, naalis po yung trauma sa utak ko na tinanim ng mga doktor sa kanang agency ko na may sakit daw ako. Kasi hindi na dati ako makakain nun Isip ako ng isip, parang mababaliw. Sabi ko, paano ako pag uwi ko sa Pilipinas? Paano ko yung asawa ko, mga magulang ko, hindi ko mayayakap. Pagbubukuran na ako ng plato kasi bawas silang mahawa. Pero pinahawakan ko talaga yung sabi ng Panginoon. Kung mayroon kayong pananampalataya na kasing laki ng butil ng mustasa. Tapos yung sabi ng Panginoon na sabi ng mga apostol na as Jesus is, so are we in this world. Yan, sa kanyang mga latay, nagsigaling tayo. Basta yung mga salita talaga ng Panginoon, totoo yan kasi hindi yan isinulat basta isinulat lang. Makapangyarihan ng Diyos Kung makapangyarihan ng Diyos, pag pinanampalataya natin sa puso natin, bubukal yan, parang balon na bubukal at aago sa ating buong buhay at maraming makakasaksi ng kapangyarihan ng Lord. Hindi tayo mapaparangalan kundi ang Panginoon pa rin po lang. Kundi ang Panginoon pa rin ang paparangalan. Kaya ginagawa ng Lord yung yung mga bagay na minsan mahirap, masakit, para tayo kumapit sa Kanya, para parangalan din siya. Sa Kanya lahat ng result, sa Kanya. To God be the glory. So magluto na po tayo, mag-gisa tayo dito. Mainit na po yan, mabilis lang po yan kasi luto na po yung tilapia. So lagyan na po natin yung luya. Kamayin ko na. Hindi ko po sasabaw na sobrang dami. Kasi gusto ko po yung malalasahan yung gulay. Kasi pag marami, kailangan marami rin kakain. Dalawa lang kami. Kasi paparayan po susunod na lang siguro siyang kumain. Pero baka abutan po niya tayo at kakain na rin tayo. Kasi nanginginig na po ako sa gutom. Umpisahin na po natin sila. Sabay-sabay na. At gisa natin ito kamatis. Kinamay ko na. Naghugas naman ako ng kamay.
menta, pati. Hindi na po ako gamit ng asin. Po, nilagay ko na po yung isda. Ito papako. Tapos lagyan natin yung dahon. Tingnan natin. Hugasan ko na po ito. Habang hinihintay pong kumulo yung gulay na sinalang natin, maghiwa ako nitong kidya o kalamansi sa amin. Lagi kong nakikwento pag naghihiwa ako ng isang bagay, may naalala ako. Dapat ganun din po kayo. Pero hindi pala dapat. Sana ganun din po kayo. O kaya, ang magandang ano. Kasi yung iba sasabihin, inuutusan mo ba kami? Pag yung mga ano po kasi, mga taong ano, parang yung mga taong may sama na loob sa isang tao, kahit maganda yung sinasabi, negative pa rin ang nasabihin. So, ganito na lang. Pag naghihiwa po ako ng ganito, ng kidya o kalamansi, naalala ko po yung mga nakaraan. Yun. Ganun na lang. Kasi po, dati sa amin, nung nabili namin yung lupa namin na bago, mayroon na kami lupa, yung pamana ng lolo ko, manawak rin yun. Tapos may nagbinta rin ng lupa na may tanim na siguro, mga 8 niyog lang, o 14. At meron pong 3 puno ng kidya o kalamansi. At malalaki po yung bunga, doon kami nabighani sa kalamansi na yun. Tapos tinayuan namin ng kubo-kubo, doon sa malapit sa ilog. Hanggang sa, maliit pa po ako nun, siguro mga elementary, mga grade 6, ganyan. At hanggang sa doon nag-umpisa na. Simula nung mabili namin yun, araw-araw na kami sa bundok yun. Tinaniman na namin lahat ng niyog, pinuno namin. Halos ilang taon yun, sa ilang taon. Kasi kada buwan, patabas ng patabas. Tatabasin yung mga damo, susunugin yung mga kahoy, malaki, para maputol po at mataniman ng mataniman po ng niyog. Tapos tinaniman naman ng mga saging. Basta araw-araw kami sa bundok nun. Kahit linggo po minsan doon na nga kami nagpapasko. Minsan doon na kami nagtulog. Hanggang sa dumami yung tanim. At yun, lumawak yung niyugan. Ngayon, bungahan na. Napakarami ng nakukupra po. Pero hindi pa po tayo nakakapagkupra din. Masarap din po itong alagbati sa sardinas. Tingnan nyo po, dumami yung sabaw. Kunti lang po yung sinabaw ko. Yan, tikman po natin kung tama na yung timpla. Kulang pa. Kulang. Matabang. Iba yung tabang niya, parang tubig. Dagdagan lang mamaya. Baka hindi pa nalasa yung sa tilapia. Minsan ganun po yung sabaw ng alugbati yung natikman ko, pero yung sa ilalim hindi. Sabaw tayo ngayon. Tapos vitamin A, vitamin alugbati. Naroon dito sa nakulo. Yun, pwede na. Sarap na. Pipigaan na po natin. Ayan, natanggal ko na po yung buto rito. Tumabang pa po yan pag yung nalagyan ng kalamansi. Pag hilaw po yung gulay tapos nilagyan ng kalamansi, ang pangit po. Yung iba naman hindi po naglalagay ng kalamansi pag gulay daw, nawala daw yung sustansya. Hindi po yung mawala, nandiyan pa rin yan sa sabaw. Sa mga ano nga po 5-star hotel, mga salad may kalamansi, may supa, nandiyan lang po yan. 1 to 2 minutes po ating hanguin na. Pinatay ko na po at dalhin ko na sa ating kakainan. Yung alugbati na mayroong tilapia. Ayan, kakain na po ako at medyo magutom na. So si Papa Ryan po sunod na lang po siya kumain kasi gutom na ako. Medyo napagod tayo. So kain po tayo. Yan, nakaluto na po ako. At ito po yung alugbati na may sabaw. At buntot po yung kinuha ko. Saka may prito rito. Tinirahan ko po si Papa Ryan ito. May sabaw. At ito hindi ko rin mauubos. Ito. May kanin na rin dito. At yung kanin natin di panis. Si Sayon po yung kausap ko, makulit. Ayan. Sayon! Pagkatawag ko po, basta nagre-ring kung anong ginagawa niya, bibitawan niya. Tatakbo agad sa cellphone. Ayan o. Tago! Tititititititit! Ayan, kain po tayo. At
bago po tayo kumain, magpipray po muna at request po nung iba na papaano daw magpray at i-share ko daw yung prayer. So lahat naman po, kahit Catholic, Christian, basta po magpipray yan, pasalamat lagi, pasalamat na si Lord lang yung pinagkukunan natin ng blessing, sa kanya nanggagaling lahat, kaya pasalamatan natin siya sa lahat. At sa bandang huli, pagkatapos nating manalangin, laging sa ngalan ni Jesus, in Jesus name. Kasi po ang lahat ng panalangin pag walang address. So, sabi ng Lord, manalangin kayo sa aking pangalan. Sabi ni Jesus, anumang hilingin niyo sa aking pangalan ay ibibigay ko at gagawin ko. Yan po, sa pangalan po ni Jesus lagi sa bandang huli. In Jesus name, Amen. O kaya sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen. Pero kadalasan po talaga, ang kahit Catholic, Christian, kahit anong religion na basta may nandiyan si Jesus Christ, na nangunguna si Jesus Christ, sa ngalan ni Jesus, at yun ang turo po niya, saka naturo po ng mga apostol. Yan, kain po tayo at hindi pa pala ako nagpipray. Father God in heaven, the name of your Son Jesus Christ, Lord, maraming salamat Panginoon sa buong araw na ginawa mo sa aking pag-iingat, sa buhay at sa kalakasan at sa lahat-lahat ng ginawa mo, Lord, sa maghapon. Ikaw, Lord, ang nagbibigay sa akin ng kalakasan at buhay, pagasa sa lahat-lahat ng aking ginagawa. At ganun, Lord, sa pagkain ito, salamat na nagbibigay sa akin ng lakas. At i-declare ko ang pagkain ito na lahat ng viewers ay siksikin mo rin, Lord, ng pagpapala sa kanilang pagkainan. Huwag mo pagkukulangin. Lalong higit, Lord, ang aming mga mahal sa buhay, nasaan man sila, patuloy mo silang siksikin, Lord, ng pagpapala sa hapagkainan at sa kanilang, Lord, na mga ginagawa. Ingatan mo sila. Lord, salamat. This is our prayer. In Jesus' name. Amen. Ayan po tayo. Nanginginig na po ako. Muna na po ako kay Papa Ryan. Kay bro, muna na ako. Tikman po. Hihigupan ko na po dito kasi si bro na meron dito sa kanyang kawali. Kahit po mahigupan ko ito. Grabe. Lasang probinsya. Lasang-lasa po yung kidya, yung kalamansi. Grabe, hindi ko nahimay. Buti lang maikli. Masarap po. Karamihan po talaga sa amin sa Quezon, pag nagluluto ng sinigang, kidya talaga, kalamansi ang pinakang pang-asim. Minsan naman yung kamyas sa mga kamyas pala sa mga sinaing na tulingan. Madali pong patubuin itong alugbate. Tanim nyo lang yung puno niya sa lupa na medyo basa-basa. Bilis niyang lumago. Tilapia po dito. Pruta natin. Sarap. May nagtatanong po sa akin sa message, ano daw nararamdaman ko pag mag-isa na lang ako rito. Wala po. Nararamdaman ko, masaya ako sa pag-uwi ni Papa Ryan. At noon ko pa naman alam na siya, nahirapan siya magdesisyon, at alam ko rin na hindi siya makakapag-decide na umuwi agad. Kasi kinakailangan pa niya palakasin yung loob niya sa paggawa ng business doon. Kasi kahit may pera ang isang tao, pag yung hindi pa alam ang business, so mahirap. Lahat naman tayo uwi sa Pilipinas, pero hindi pa natin alam kung kailan. Pero yung mga desisyon nila, sila ang nakakaalam po yun. Kasi hindi ibig sabihin na panganay ako, kasi nagsisimula po ang panganay pag pag yung maliliit pa. Pero pag yung kumikita na lahat, tapos nagkaedad na, nakatapos sa pag-aaral, so nawawala po yung kumbaga yung parang magkakasing edad na. So nawawala na yung advice na kumbaga panganay yung masusunod. Ang masusunod yan yung katawan na. Hindi napapansin nyo po ba nung halimbawa may mga anak kayo, tapos mga maliliit pa, so laging ibibilin sa panganay. Pero ang nasusunod po na panganay. Pero pag yung na po, medyo malalaki na, ang desisyon po niyan sa isang tao na po. Kahit panganay pa po yung lalaki, o kaya halimbawa ate ko, panganay pa sa akin, so nasa isang tao na po yan, nasa akin na, o nasa isang tao nasa isang tao na po yung desisyon kung ano yung gagawin niya, kung ano yung susundin niya. Hindi na po yung panganay ang kailangang susundin.
Kasi lahat po ay uuwi. Ako uuwi rin. Pero ang puso ko, uuwi ako ng katapusan. Katapusan ng kontrata. Pero hindi rin natin alam. Si Lord yung nakakaalam. Pero yun ang puso ko. Ang puso ko na maging ayos na si baby. Yung wala na siyang check up. O may check up man. Yung talagang ano, yung clear na lahat. Yun yung plano ko na uuwi na kahit di ko tapos yung kontrata. Pero si Lord pa rin yung ano, nakakaalam. Kasi ano nga kala ko dati nasa Saudi Arabia ako. Umuwi ako ng Pilipinas. Kala ko ano na, hindi na ako mag-abroad kasi gumanda naman yung kita ko kahit nung uwi ko walang wala. Tapos napalago ni Lord. Lumago yung binigay ni Lord. Tapos ito na naman, nandito na naman ako. Sabi nga Lord, idulog mo sa akin ang iyong lahat ng plano at pagtatagumpayin ko. Sabi ni Lord, for I know the plans I have for you, plans to prosper you. Sabi niya siya daw yung nakakaalam ng plano niya. At ang plano niya ay mabuti. For I know the plans I have for you, plans to prosper you, to give you hope in the future. Sarap ng tilapia. Sabi nung ano ko, asawa ko, hindi ka napapagod. Lagi kayo ng isda. Pag ano nga lang, sabi niya, paglalakad pa ka lang sa palengke, medyo mapagod na pag mainit. So kayo araw-araw ko nasa initan, tapos nasa ilog. Sabi, pahinga nyo naman yung katawan niya. So nakapahinga po kami. At alam po yan ng mga fisherman kung saan kami kumukuha ng lakas. At siyempre, saya. Pag babantunin namin yung lambat, masaya. At hindi nga po laging araw-araw na yung buong araw ba Sunday. Hindi po yung buong isang Sunday na wala nang pahinga. So, kukunti lang po yung nakikita nyo sa video, pero kadalasan po ng tawahan-tawahan, hindi na po nakakamerahan, lalo po paglubat na. At sa mga bagong nga pala, subscriber ko, maraming salamat po sa inyo. Napakarami nyo na po, hindi ko na po kayo ma-replyan isa-isa. Dumadami tayong dumadami, kaya salamat po sa mga bagong subscriber ko, at lalo higit sa mga datihan kong subscriber na andyan pa rin. Ang mga mapagmahal po nating subscriber, naunawaan po niya kahit mali po yung mga spelling ko, kasi bilang vlogger po, gusto ko lang po magpakatotoo sa inyo. Gusto ko lang po magpakatotoo. Bilang isang content creator, minsan po yung mga title, yung mga spelling, so ano po yan, kahit alam ko po minsan yung spelling, minsan bilang content creator, sumasabay po ako sa mundo po ng vlogging, kung paano po mag-click yung video. Kaya salamat po sa pag may nagtatanggol sa akin na ayaw daw niya pinagtatawanan ako pag yung mali yung spelling ko, mali yung bigkas ko. Yun po ay magkakasama po yan sa bilang isang content creator. Kumbaga nag-create po ako ng isang words o isang bagay na magbibigay attraction po sa isang viewers na dadaan po yung aking video title. Kaya pagpasensyahan nyo na po ako kung minsan na pinagtatanggol nyo ako, mali yung spelling ko. Isa po yan isa po yan sa mga rekado po ng content creator na maging kakaiba. Kasi pag simple po lang yung simple lang po yung gagawin kong title, halimbawa ng isda lang, ng isda kami sa ilog. So pag lang po yung title, parang familiar na. Pero meron po akong kakaibang baga ito ako si Bro Alvin. Minsan merong mga mali spelling, pero minsan yun po yung naisip ko na idea para po kunin po yung attraction. Baga kulang ako sa pansin. Kaya po ako. Ewan ko lang sa mga ibang content creator, pero sa akin parang kulang po ako sa pansin, kaya nagpapansin po ako. Yan po ang pinakakahulugan ko. Salamat po sa mga nagtatanggol na ayaw daw niya ako pinagtatawanan. Yan. Salamat po, pero gusto ko pong iparating na isa po yan sa sangkap ng bilang content creator na nagpapansin po ako. Kulang po ako sa pansin. Alam ko naman pong kayo, pansin nyo na ako, saka andyan na kayo sa akin. Sa iba po na hindi na po ako kilala, saka hindi pa po nanonood sa vlog natin. Sarap.
Ah. Kaya ayoko po ng ano, dal pag nakain. Bawal kasi sa amin yan nung maliliit pa. Kumain daw nung kumain lang. Yung tatay ko strict na po yun. Pag nakain, bawal magsalita. Enjoy yung pagkain. Bawal yung mga problemang pag-usapan sa pagkain. Basta yung mga masasaya lang. Pag yung matatanda, okay lang sila magkwentuhan. Pero pag yung parang ano na, ayaw niya. Nandiyan si bro, narinig ko na yung parking ng e-bike. Kapag kaya pag marami pong luto, hindi maubos. Dalawa pa lang to, hirap na hirap. Masarap kumain. Sarap.